Naisip niyo na ba kung paano kinokolekta ang buwis noong panahon ng Kastila sa Pilipinas? Balikan natin ang panahon ng sistemang tributo, isang buwis na humubog sa buhay ng mga naunang Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Nang itatag ng mga Kastila ang kanilang pamahalaang kolonyal noong 1565, ipinakilala nila ang tributo bilang paraan para kilalanin ang kanilang kapangyarihan at, siyempre, para pondohan ang kanilang mga operasyon. Ang mga isla ay hinati sa mga engkomyenda malalaking lupain na ibinigay sa mga engkomendero na siyang inatasan na mangolekta ng tributo mula sa mga taong naninirahan doon. Ano ang pangunahing layunin? Una, para ipaalam sa mga Pilipino ang kapangyarihan ng mga Kastila. Pangalawa, para makalikom ng pera para sa pamahalaang kolonyal, mapanatili ang kaayusan ng publiko, suportahan ang mga gawain ng simbahan at pondohan ang mga proyekto para sa publiko. Mukhang simple lang? Hindi naman. Bawat pamilyang Pilipino ay kailangang magbayad ng 8 reales o 1 piso taon-taon. Pero hindi lahat ay nagbabayad ng pera. Ang ilan ay nagbabayad ng ginto bigas bulak o anumang kayang ibigay ng kanilang pamilya. Pagsapit ng 1851, tumaas ang buwis sa 12 reales, at kung hindi ka makapagbayad, mahaharap ka sa mabibigat na multa o kulungan. Ang sistemang ito ay nagdulot ng maraming pang-aabuso. Maraming engkomendero ang nangolekta ng higit sa kinakailangan, pinipilit kahit ang pinakamahihirap na magbayad. Nagsimulang maging balisa ang mga komunidad. Nagsimulang sumiklab ang mga pag-aalsa at protesta sa buong kapuluan dahil ang tributo ay naging simbolo ng pang-aapi at pagsasamantala ng mga Kastila. Sa huli, noong 1884, pinalitan ng tributo ng sedula personal, isang ID card, at buwis para sa sinumang lampas sa edad na 18. Ngunit malalim ang mga sugat na iniwan ng sistemang tributo at ang alaala ng hindi patas na buwis ay nagpasiklab sa paglaban ng mga Pilipino. Sa huli, ang tributo ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol, at ang mahabang pakikibaka ng mga Pilipino para hingin ang katarungan at dignidad sa ilalim ng pamamahala ng mga kolonyalista. Salamat sa panonood, at kung gusto ninyong matuto pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, i-like at mag-subscribe.